Ito ang knitting machine. Daimaro ang tawag sa trabahong ito sa South Korea. Hindi lang paupo-upo ang trabaho namin dito tulad ng lagi kong pinapakita. Lilinis din ako ng kuko, hindi lang paupo-upo. Hangkadi, ang totoo niyan, marami rin kaming ginagawa tulad neto. Nagpapalit kami ng lumang sinulit. Tuwing nauubos ang sinulit, pinapalitan namin ito ng bago. 10 to 15 minutes namin to gagawin hanggang sa mapaandar yung makina. Pagkatapos naming paandarin, uupo ulit kami. At kapag naubos naman yung spandex, papalitan namin ng bago. Ang spandex pala ang nagpapa-stretch sa aming tela para siyang sapot. Pagkatapos nga naming palitan ng bago, paandarin lang namin yung makina at uupo na ulit. Kapag kailangang magpalit ng belt, pinapalitan namin ito ng bago. Ito ang isa sa medyo mahirap na trabaho namin dito. Depende kung anong belt ang papalitan. Minsan hindi namin nakikita na worn out na pala yung belt at basta na lang mapuputol habang tumatakbo yung makina. At lahat ng nakapaligid na sinulit ay mapuputol. At dito sumasakit ang aming liig sa pagdudugtong sa lahat ng mga naputol na sinulit. Ito yung heater na ginagamit namin. Ang ginagawa ko, pinapainit ko muna ito bago ko gamitin para hindi na kailangang hilain yung saksakan papunta sa makina. Maghihintay lang ako ng 10 to 15 minutes, magdidikit na yung dugtungan ng belt. At dito nga, inaayos ko na yung bagong belt. Ang belt na pinalitan natin ay yung nagpapaikot sa spandex. Ito yung pinakamahabang belt pero pinakamadaling palitan. Noong una, sumasakit ang batok ko dito dahil laging nakatingala. Pero nung nasanay na, ayun, sumasakit pa rin. Ginagawa ko dito ay nilalagay ko yung belt sa roller ng mga spandex. Saka ko higpitan yung belt at paandarin. Dito na yung belt na pinalitan natin. Umaabot nga pala ito ng taon bago ito mapalitan. Ang madali lang masira ay yung dugtungan ng belt. Kaya lagi naming chine-check kung natutuklap ito. Kapag natutuklap nga, lalagyan namin ng chemical na pandikit, lalagyan ng heater hanggang sa magdikit. Ito ang mga box ng sinulid. Nilalagay ko sa cart para madali siyang itulak. Dito naman, kumukuha ko ng mga sinulid para iabang sa bawat makina. Nasa 20,000 grams ang bigat ng bawat box. Bali 5 makina ang lalagyan natin ng mga abang na sinulid. Bawat makina ay nangangailangan ng 114 na sinulid. Medyo nakakapagod kaya kailangan kong magpahinga. Sabay gamot na rin ng alipunga. Ito naman yung spandex. Naglalagay tayo ng abang para pag naubos yung luma, may papalit na agad. Hinahanap ko lang yung dulo neto para kapag magpapalit ay tatali na lang. 114 na piraso ang ginagamit bawat makina. Ito ang dulo ng spandex. Para talaga siyang sapot ng gagamba. Kung stretchable ang damit mo, meron siyang spandex. At ito yon. Dito sa work namin, mainit kapag hindi siya malamig. At malamig naman kapag hindi siya mainit. Kapag nag-zero na ang ating counter, kailangan ng putulin ng tela. Bago namin putulin, chine-check muna namin kung may sira. Kung may sira, hahanapin yung problema para ayusin. At kung wala naman, guguntingin, irorolyo na parang tabako. Noong una, medyo nahihirapan din akong magrolyo neto. Pero nung nakuha ko na yung diskarte, mahirap pa rin. Pagkatapos irolyo, bubuhatin, paandarin ng makina, pupunta sa timbangan, titimbangin, at mamarkahan. Ang marka nito ay parang ID number niya. Ang timbang ng tela ay umaabot ng 21,000 grams. Pagkatapos markahan ay itatali at isusupot. Bubuhatin ulit at ilalagay sa lagayan. Pagkatapos ay magpapainit ng tubig dahil deserve kong magkape. Black coffee lang tayo, no sugar. Pampatanggal lang ng antok habang nakaupo. Ganito ang Daimaro at ito ang trabaho ko. Di ba ang dali? Salamat sa panonood.